Magandang araw po sa inyong lahat at nandito naman po tayo ang Karene, Spiritual Journey. Medyo matagal-tagal po tayong nawala kasi alam niyo na masyadong busy po talaga at maraming nangangailangan ng ating tulong. Minsan po kasi sa mga nangyayari po sa atin, hindi ko kasi mapilit ang mga pasyente. Ito po kasi ayon sa kanilang paniniwala. Kapag ang pasyente po ay alanganing naniniwala, ako na rin nagsasabi na wag niyo na hong ituloy kasi, ang labanan natin, spiritual tapos papasok po kayo sa ibang konsepto ng panggagamot. Hindi ko sinasabing, wag kayong magpa-doktor. Ang sa akin lang po, ako muna mauna bago ang doktor. Bale palilinis niyo lang sa akin tapos saka niyo dalhin sa doktor. At, ako'y hindi ko tinatanggi na pinagbabawal na pumunta sa doktor. Ang sinasabi ko lang po palagi, ako muna ang una. Pangalawa, sa akin po kasi, kung sa akin po kayo naniniwala, ituon niyo na lang po ang paniniwala niyo sa akin. Kasi ayan may video ako na patunay sa inyo na ako'y nag-iisa, ang kalaban ko'y grupo. Hindi ako natatakot sa gano'n, Kaso nga lang merong problemang yung iba, nag-iisa si Karen, itong tatawagin ko'y may grupo, siguradong mas malakas 'to. Alam niyo, tinawagan yung grupo, bumilang ang mga ilang linggo, yung pasyente napunta sa ospital at hindi makahinga. Ano sabi ko, gagamutin natin, meron pa ba? Meron pa raw konti, hindi makahinga. Meron pa ba? Nakakahinga na po. Alam niyo ang sinabi ko, itong nanay mo pinagamot niyo sa ibang manggagamot. Aminin niyo totoo, umamin naman na pinagamot nila sa ibang manggagamot. Kasi kako hindi niyo makakaila sa akin. Kasi ang nakalaban ko dito, grupo ng manggagamot. Doon sila nagulat kasi yung grupo na imbis na gamutin yung nanay niya, tumulong pa. Totoo po yan. Pag hindi nila kaya ang gumagawa, tutulong lang po yan. Kaya ako sinasabi ko na, kung naniniwala kayo sa akin na lang. Kasi sa akin po, bawal magalit, bawal mag-isip ng masama, bawal matakot, at higit sa lahat, kailangan nagdadasal. Yung mag-isip ng masama, bawal na yung pahong gumawa ng masama. Kaya ang inyong lingkod, minsan pagbibintangan pa ako, na ako din gumagawa ng masama, ano ba maihita ko riyan? Ang gusto ko'y makatulong dahil yan ay pinagdaanan ko. Makatulong do sa ibang nangangailangan. Marami naman talaga akong natulungan. Ang problema lang meron ding iba na kapos din sa paniniwala. Sinabi ko, bawal magalit. Pagtalikod ko, nagrambula na. Diyos ko, ano pong klase yun? Sabi ko nga, hindi ako binastos nyo, ang itaas, maganap na lang kayo ng ibang manggagamot sa inyo. Ang pinakamahirap po, yung pasyente namatay. Nagpunta kung saan manggagamot. Yun ang mahirap Ilagay na lang natin yung paniniwala, lalo na sa taong makakausap nyo o papagamutan nyo. Ako kasi, hindi ako nagpapalo ng mga dahon-dahon. At hindi ko sinasabi na ang sarili ko ay ako'y isang albularyo. Hindi po ako albularyo. Hindi ko rin po alam kung anong dapat itawag sa akin. May lumapit po sa akin. Karen, ako po'y may taning na. Ako po ba'y mabubuhay? Ang tanging sinabi ko lang, kapag kayo lumapit sa akin, ibigay nyo na ang paniniwala nyo sa akin. Kasi tinanggalan na kayo ng ng doktor Sumuko na ang doktor sa inyo Sa akin na lang, ibigay nyo na yung buhay nyo sa akin. Bawal na bawal sa inyo ang karayom. Pagtatawag ko sa akin ng madaling araw, pag ginamot ko, nawawala ang sakit. Bandang huli po, nahihiya nang tumawag sa akin.
Nagpasugod sa ospital. Ay, wala na po akong magawa. Bawal po karayom. Oh, ngayon ang tanong, bakit gano'n, Ka Rene? Bakit pinagbabawal niyo karayom? Alam niyo po ba na 'pag ang isang, ginagawa ng masama, dinala sa ospital, 'yan ang gumagawa diyan pumapasok sa sa doktor, sa nurse. Ang problema po nagbibigay ng maling gamot. Ilan na po naranasan kong ganyan. Nagbibigay ng maling gamot. Katulad po ng isa, sample, basta 'pag may sasaksak sa iyong, iniksyon, tawag ka sa akin. Lilinisin ko muna ang paligid mo. O di hinto, bago ngayon na pasasaksak na. Pangalawa, tumawag ulit, may sasaksak sa kanya. Sabi ko, teka muna, lilinisin ko ang paligid mo. Tapos, sige ako, pasaksak ka na. After an hour na, isang oras na, ba't daw hindi pa bumabalik yung nurse? Pinuntahan nila yung nurse. Alam niyo ang sabi ng nurse, pasensya na po kayo at hindi pala para sa inyo yung isasaksak. Tingnan niyo na. Meron din akong ginagamot. Yung sinasabi ko na nasa ospital kayo, hindi ko na alam hindi ko hawak ang sitwasyon. Sinasabi ko, papasok sa doktor yan. Ayun, pumasok sa doktor. Yung isasaksak sa lungs, isinaksak sa kidney. Baliktad yung pasyente. Pero nahabol pa namin yun. Hanggang isang araw, tumawag na sa akin. Sabi ko, bakit ganito? Puro ang dami kong nakukuha sa inyong manggagamot. Nasa gamutan tayo, tatawag kayo ng ibang manggagamot. Palalagyan kayo ng mga medalyon sa sa pintuan. Edi tawag kayo sa akin, aayos yung pasyente. Hanggang isang araw, tumawag sa akin yung pasyente, yung anak. Dadalhin daw nila sa ospital. Sige ako, walang problema. Ako muna una. Ang findings ko po, yung nararamdaman ng pasyente, lika na nung iniinom na gamot. Sabi ko sa kanila, alam ka ako ng doktor yan, ang binibigay nilang gamot, makakasama para doon sa pasyente. Alam nila yan. Inamin naman sa akin, alam po ng doktor at sinabi sa amin yan. Tumawag ng alas 12 ng madaling araw sa akin, September 18. Alas 12 ng madaling araw. Sabi ko ngayon, yung puso ng mama mo, ayaw nang mag-function. Kahit ano gawin ko, ayaw nang sumunod. Ito ka kung puso ng nanay mo, nasira na ng mga gamot. Kaya ayaw nang mag-function. Pagdating ng 2:20 ng madaling araw, sabi ko sa mismong anak, kapag ako umabot ng alas 3 ang mama mo, makalagpas ng alas 3, buhay yan. 2:40 ng madaling araw, tumatawag sa akin yung anak. Si mama daw nila hindi na humihinga. Sabi ko, kung ano sabihin ng doktor, yun na yun. Nalulungkot ako dahil ang tagal ko hong ginamot sa sa Amerika. Ito nagsimula lang ito sa isang sinasapian siya. Hanggang sa bandang huli, parang may nagbubulong sa kanila na ako pa ang gumagawa sa kanila ng masama. Ang ginawa ko, ako na lumayo. Nung lumayo ako, doon na nangyari ngayon na tumawag sa akin yung anak na ang mama daw nila may cervical cancer. Nangayayat, payat na payat, nagkaroon ng tubo sa kaliwa, sa kanang kidney. Sabi ko, pag ikay tumaba, magkakaroon ng self-healing ang iyong organ. Tatanggalin ka ko yung yung tubo sa kanang bahagi. Yung kanang bahagi ang mauuna. Alam nyo, nangyari yung sinabi ko. Umuwi siya dito sa Pinas dahil sa kagustuhan nila na mas lalo kong mahawakan ang kanilang ina. Kaso, ang sabi ko, bawal ang dalaw. Sabi ko, hindi daw talaga pwede dahil maraming kaibigan yung mama niya.
Bawal ka ako ang beso-beso, eh, hindi rin masasabi dahil mapakaraming kaibigan. Hanggang sa nakikita ko yung mga post sa Facebook, halos magkakadikit ang pisngi. Isang araw, bigla silang binulaga. Nagkaroon ng bisita nanay nila na bigla nagbago ang pakiramdam. Tawag ngayon sa akin, eh dito bawal magalit eh. Eh nag-aaway yung mga anak. Sabi ko nga sa kanila, tingnan nyo nanay nyo, nakatingin sa inyo, natutuwa. Yung pala tumawag na ng ibang manggagamot. Ang problema ho, sa labanang nangyari, ang pumatay pa doon sa pasyente, yung gamot na binibigay ng doktor. Wala na po, ayaw na mag-function ng puso. Nakakalungkot kasi ang pinakamasakit pa nga ho, eh, itong kami nagbibigay ng tinatawag na malasakit. Alam nyo, nung nasa Amerika yan, kahit anong oras, tatawag yung asawa. Karine, yung asawa ko, gamutan. Pag binitawan ko, matino. Sabi ko, malakas yan, hindi natin matatapos sa isang gamutan yan. Hanggang sa nag-iba na ang ano sa akin, sabi ko, bawal magpatingin sa iba. Nagpatingin din sa iba. Yung sinasabi ko, hindi sila naniwala. Ngayon, dahil sa kagustuhan ko na ang sabi nila, ang sakit ng asawa niya cervical cancer na. Eh dahil nga sa nangyari, ako na lumayo. Eh pero nung tumawag sa akin yung anak at nagbabalik loob, eh ginamot ko pa rin ho. Ngayon sabi ko, magsuot na kayo ng ganito. Isasarado ko kayong lahat para antimano, wala nang pasukan yan. Alam nyo, guminhawa yung pasyente hanggang sa natanggal na yung isang tubo. Nauwi na dito sa Pilipinas. Lahat naman ng pinagbawal ko, hindi pwede. Eh, anong gagamutin ko? Nagpatingin sa iba. Eto ngayon, nung nawala na buhay, eh, siyempre, kaibigan ko yung asawa. Binati ko rin ng condolence. Pinuntahan ko at nakipag-condolence din ako. Iyon eh walang oras kung ako'y tatawagan. Pero bawal lang magalit. Ang pinakikita ko lang sa inyo, kung ano pa ang nararanasan namin. Walang bayad ito. Tatawagan kayo ng madaling araw, gagamutin nyo. Hanggang sa naging maayos yung pasyente. Ang problema, nung nag-condolence ako, hindi ko naman pagkakamali nila. Nung nag-condolence ako, tiningnan lang ako. Parang walang nakita. Lumalabas, parang ako pa masama. Pero hindi ko kinagagalit yun. Ang pinakikita ko lang sa inyo, kami nang nagmamalasakit, kami pa nakakaranas ng ganito. Hindi ko inaano yun, nagalit ako doon sa tao. Wala akong galit sa tao. Kaya lang, yung hirap din na dinanas ko, babantayan mo yun, halos 2 taong kong binantayan. Yung pagkakamali nila, eh ayaw naman nilang sumunod sa akin. Paano gagawin ko? Kaya nga, ang nangyayari sa akin, pag hindi ko naniniwala, sinasabi ko, kung di kayo naniniwala, wag na lang ho. Kasi yung gagawin nyo, hindi nyo alam, makakasama sa inyo. Napakarami na hong ganyan na nangyayari. Meron pang nangyari sa akin ang naniniwala sa akin at ang paniniwala grabe. Bawal ka ako sa iyo, iniksyon. Bawal sa iyo ang karayom. Okay na siya. Ang problema, yung anak nag-aaral ng acupuncture o di may karayom. Nung nasaksakan ng acupuncture, biglang nagtae na itim, mabaho, talagang malabnaw. Eh sabi ko, naglalaban ngayon yan, lumalabas sa iyo yan. Itigil mo yan. Eh hindi naman tinigil. Pasaksak ng pasaksak, pasaksak ng pasaksak. Eh sa awa ng Diyos, namatay din ho. Sana kung kayo naniniwala, ibigay niyo na sa akin ang inyong paniniwala. At ako ho, marami na akong labanang nagawa. Napakarami na ho. At ito nga, yung iba, mga hindi nakapanipaniwala,
pero gumagaling. Meron akong pinuntahan sa Malolos, buong bahay. Sabi ko, kung hindi mo ako nakilala, patay ka dito. Buong bahay punong-puno ng mga bad spirit. Minsan nakakalungkot eh. Kasi ako, ang isang reincarnation ang kaluluwa. Nakalagay sa ano yan, sa Biblia, na kapag nabuhay na muli, kayang gumawa ng himala. Ang kaluluwa ko pala ganun eh. Kaya nakakagawa ako ng himala. Pero yung iba, alanganin yung paniniwala. Hanggang sa may lumapit nga sa akin, buong bahay niya talaga namang grabe. Sabi ko, kung hindi mo ako nakilala, patay ka dito. Kasi buong kabahayan mo, nandyan sila. Sa altar mo, nandyan sila. Buong bahay mo, conquer na nila. Anong gagawin ko? Abay, mag-iintay ka na lang dito kung di mo ako nakilala. Hindi makalakad, maraming sugat sa hita, sa binti, hindi makahinga. Ngayon ay napakabilis pang maglakad. Iba-iba ho kasi ang alam nyo, ito'y kwento niya lang nadidinig sa akin. Kasi mahirap naman ho, kasi ako'y nanggagamot through cellphone lang. May tumawag ho sa akin kahapon ng umaga. Karen ako'y nasa simbahan. Hindi ko na banggitin yung simbahan. At ako'y nag-rosaryo at nagdadasal. Karen wala na akong makita. Wala na akong madinig. Parang pil niya, babagsak na siya. Tumawag sa akin. Buti Karen sinagot mo ko. Alam niyo, parang nagdahilan lang. Biglang nakakita, nagliwanag ang mata, nakarinig na, hanggang sa nakatayo na. Pero nung una, ang sinasabi niya, talagang akala niya mamamatay na siya. Nasa loob pa naman siya ng simbahan, no? Ngayon, ang problema kasi dyan, minsan yung pare, ang sinasabi, itong mga suot kong bracelet, ang sinasabi pa nila, yan daw devil object. Pero tingnan nyo, magpunta kayo sa mga simbahan, meron din nagbebenta ng mga bracelet. Ang nagtataka ko, sinabi ng pare na yan ay devil object. Pinatanggal doon sa ginagamot ko na taga-Amerika. Pagkatanggal, wala nang harang yan. O ano nangyari? Napunta sa ospital. Sabi ko nga sa kanila, tawagan niyo yung pare. Tingnan nyo kung makakaya niyang pahingin ng maayos yan. Nung ako ang nakausap, himinga ng maayos eh. Ang problema lang mo talaga, kapag naniwala na sa akin, dumuon na lang kayo kasi hindi nyo alam na yung mga nakakausap nyo pang mga manggagamot, tumutulong lang ho yan sa mas malakas. Ang akala nila ako nag-iisa lang. Wala akong kinakatakutang harapin. Kahit ako nag-iisa, sandamakmak ang kasama ko, nandyan ho ang itaas. Kaya hindi ako natatakot saan mang uri ng labanan. Maraming nagtatanong sa akin tungkol dyan. Marami din gumagaling. Kaso nga lang pag nagkamali ng paniniwala, wala akong magagawa. Dahil ang sinasabi ko rin, mauna muna ako bago kayo magpa-ospital. Yung isa naman ngayon, merong na nakita siya sa bahay niya na hindi na siya makagulapay. Hindi na makapagsalita. Tinawag ako. Ngayon, naabutan ko yung pasyente, nasa ambulansya. Umiiyak na lang siya, hindi siya makapagsalita. Sabi ko, wag kang umiyak. Hindi kita iiwan, huhugutin ko sa iyo yan. Alam nyo, nung una, hindi ko nakapagsasalita. Tabingi ang mukha. Nagsimula kami magkasama sa ambulansya, naghahanap kami ng ospital. Hanggang maya-maya ay nagsasalita na, nagkikwento na. Pagdating sa isang ospital, unabot kami ng 2:00 ng tanghali. Sabi nung doktor, kinausap, maganda sagot, sabi nung doktor,
Alam nyo anya, pwede nang hindi ICU yan kasi magandang kausap, alagaan nyo na lang sa kwarto. Sabado, Linggo, magandang kausap yung pasyente. Pagdating ng Lunes, nagbalisa, nilagnat. Tinawag sa akin, tanggal ako, tanggal. Pinuntahan ko, nagulat sila on the spot na wala yung lagnat. Naging 36. Lunes yun. Naging maayos ngayon yung pasyente. Ang ginagawa ko ngayon, tinutulungan ko yung pasyente. Nagbabantay din ako doon sa pasyente. Pagdating ng Biyernes, sabi ko, ba't pumasok yung nurse, merong nailagay doon sa pasyente. Di tanggal ako, tanggal. Nung lumabas ako, kasi nakakaramdam ako ng kakaiba, lumabas ako doon sa pinto ng kwarto. Doon sa mismong harapan ng pinto, merong patay na tutubi. Ang tutubi sa gudo yan. Pagtingin ko sa wall, meron doon yung paru-parong panggabi, yung moth kung tawagin. Hindi po maganda yon. Pagdating ng hapon, pumasok ulit yung nurse, kargado na naman. Linis na naman ako doon sa mismong tawag dito, sa dextrose, sa katawan ng pasyente. Ngayon nilabas ko ngayon yung paru-paro, yung moth. Piniti ko, hindi siya lumayo, bumaba lang siya. Piniti ko ulit, hindi siya lumayo, bumaba lang siya. Pagpiti ko ng pangatlo, tumihaya. Nako, naramdaman ko talaga naglabasan lahat ang mga bad spirit. Kung titingnan nyo, babaliwalain nyo. Alam nyo, babaliwalain nyo yan. Kala nyo, ganyan-ganyan lang. Hindi po ganyan-ganyan yan. Maski po ako, masusing pag-iingat. Kasi, ang itim po talaga malalakas yan. Huwag niyong sabihin na malakas ang manggagamot, na ginagamot kayo, meron kayong pinipitik sa paa. Maniwala ko kasi sa akin, hindi ko sila minamaliit. Pero mahina po yan, meron pa hong mas malakas dyan. Meron pang mas malakas na gumagawa ng itim na hindi kaya ng mga manggagamot na yan. Kaya yun sa akin, masusing pag-iingat. Bukas po ang aking linya at lagi naman po ako naka-open. Pwede po kayong mag-message sa page ko, o kaya nandiyan po number ko, pwede niyo akong tawagan. Sasagutin ko po kayo. Yung iba po, magpapagamot, nawala, sabi ko, babalik yan. Pagbalik ang bumalik niya ka rin Pag tinatawagan ko naman, ayaw na akong sagutin. Anong tulong magagawa ko? Ang lagi sinasabi, wala daw siyang pera. Wala ho akong sinisingil. Tayo ho, makatulong lang. At alam ko maraming nangangailangan. Ibukas nyo lang ang inyong mga mata at inyong paniniwala. Maniwala ho kayo, gagaling kayo. Magandang araw po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. Meron lang akong paunawa sa lahat ng mga nakikinig. Kasi sa totoo lang ho, hindi naman ako against sa mga doktor. Kaya ko lang sinasabing ako muna, kasi kung may spiritual, dalhin nyo sa doktor, ako na rin magsasabi, para yung tinatawag nating nagawa ng spiritual o na-damage ng spiritual, magamot naman ng doktor. Sinasabi ko rin yun, magpa-doktor na kayo. Ngayon, may time naman na meron akong ginamot na lahat ng test ginawa sa kanya ng doktor. Doktor na rin ang nagsabi sa kanya, wala kang sakit, ikaw ay kinukulang. Yun ang pasyente hindi makapaniwala. Nung sinabi sa akin, totoo naman kako yung sinasabi ng doktor, buti nga kako, sinabi ng doktor, ang mahirap, yung pag-aralan pa katawan mo, lalong nadadamage ang katawan ng tao. Hindi ho natin inaalis na kasi pinag-aralan din po ng mga doktor yan. Pero kung mapapansin nyo, merong mga nagpa-doktor na kahit anong ibigay ng gamot ng doktor, hindi tumatalab. Mag-isip na po kayo niyan. Lika po kasi ng spiritual yan. Ngayon,
'Pag kayo nagpagamot sa akin at sinabi ko sa inyong magpagamot na kayo sa doktor, merong na-damage sa inyo sa katawan niyo ang espirituwal na kailangang magamot na ng doktor. Marami din ako sinabihan ng ganyan. Pero 'pag espirituwal o sakit, hindi kayang pagalingin ng doktor. Kung marami yung naniniwala sa inyo, alam kong maraming nakaranas sa inyo na kahit anong pa-doktor ang gawin niyo, hindi gumagaling ang pasyente. Nangyayari po 'yan. Kailangan mag-isip na po kayo diyan. 'Yun ay isang paunawa ko lang po sa inyo para maging, itong, sinasabi ko't sinasalaysay ko, maging aral po sa ating lahat na akala natin, tayo'y ordinaryong may sakit lang pero iba pala. Ang sakit pala natin, spiritual. Alam nyo, mismong mga doktor o kaya nurse ang nagsabi na sa akin na yung isang pasyente sinuotan ko ng bracelet kasi kako makukuha yan. Alam nyo, sabi nung nurse, nasaan niya yung bracelet ng pasyente ni mami. Sabi nung anak, nilipat po namin sa kanan kasi nilipat po sa kaliwa yung dextrose. Alam nyo, sabi ng nurse, very effective po yung bracelet. Di nagtaka naman, nagtanong. Kasi po, nung si mami nababalisa, dito sa loob ng kwarto ay napakadilim. Pero meron namang ilaw. At itong pasilyong papunta sa inyo ay napakadilim. Nung makita ko namin may bracelet suot nawala na po yung dilim. Tuloy-tuloy na po ang paggaling ni mami. Kaya yan hindi natin mayaalis. Siyempre, sa kauli-ulihan, nasa inyo pa rin po ang paniniwala. Hindi ko po sasaklawan ang inyong paniniwala. Ginagawa ko lang po ito para maging aral o babala na yung palang sakit nyo, hindi na po physical na sakit. Yung pala gawa po ng spiritual. Magandang hapon po sa inyo lahat at magandang araw din po sa inyo. Mabuhay po kayo.